mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genezaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao na sa halip ng mga isda ang inyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga pinakamakulay na kwento ng tawag at misyon. Makikita natin si Jesus sa tabi ng lawa ng Genezaret. Napakaraming taong nakikinig sa kanya. Kaya't sumakay siya sa bangka ni Simon Pedro at doon nangaral. Pagkatapos ng kanyang pagtuturo, ibinaling niya ang pansin kay Pedro at sinabi, "Sumulong ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong lambat upang makahuli ng isda." Sagot ni Pedro, "Guro, magdamag kaming nagpagod at walang huli. Ngunit dahil sa salita mo, ihuhulog ko ang lambat." At sa sandaling iyon, nakahuli sila ng napakaraming isda. Halos mapunit yung kanilang lambat. Tinulungan sila ng ibang mga bangka at kapwa na puno ang mga iyon. Sa laki ng himala, lumuhod si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, tao ang iyong magiging huli." At iniwan nila ang lahat upang sumunod kay Jesus. Mga kapatid, napakaganda ng eksenang ito, sapagkat sumasalamin ito sa ating karanasan sa Diyos. Una, naroon ang larawan ng ating kabiguan. Si Pedro at ang kanyang mga kasamahan ay mga veteranong mangingisda. Alam nila kung kailan at paano mangisda, ngunit sa gabing iyon, wala silang nahuli. Sa ating buhay, meron din tayong mga sandali ng kabiguan sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon, o maging sa ating pananampalataya. Sa kabila ng ating galing at pagsisikap, may mga pagkakataong wala tayong magandang resulta. At dito, sa ating kahinaan, pumapasok si Jesus. Ikalawa, naroon ang paanyaya ni Jesus. Sumulong ka sa malalim. Hindi sapat ang manatili sa mababaw kung nais nating makatagpo ng masaganang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng lakas ng loob na lumampas sa ating komportableng lugar, lumabas sa ating nakasanayan,
at sumubok ng bago ayon sa kanyang salita. Ang pananampalataya ay hindi lang paghawak sa ating alam, kundi pagtitiwala sa salita ng Diyos kahit hindi natin ito lubos na nauunawaan. Ikatlo, naroon ang pagtugon ni Pedro. Dahil sa salita mo, ihuhulog ko ang lambat. Ito yung sandaling nagbago ng lahat. Kung tutuusin, may rason si Pedro na tanggihan si Jesus. Buong gabi na silang nagtrabaho, pagod na sila. At walang saysay para sa kanila yung muling maghulog ng lambat sa 10 oras ng umaga. Ngunit dahil tiwala sa salita ng Panginoon, nagbukas siya sa posibilidad ng himala. At dito nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos na higit pa sa kanyang kakayahan. Mga kapatid, ang tagpong ito ay isang paalala na ang ating buhay ay puno ng mga gabing walang huli, mga pagsubok na tila walang bunga. Ngunit kung magtitiwala tayo sa salita ng Diyos, maari tayong mamangha sa biyayang darating. Hindi niya hinahanap ang ating perpeksyon, kundi ang ating pagtitiwala. Kasunod nito ay ang tugon ni Pedro nang siya'y makatagpo ng himala. Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Ito yung likas na reaksyon ng taong nakararanas ng kabanalan ng Diyos. Ang makita ang sariling kahinaan. Ngunit hindi siya tinanggihan ni Jesus. Sa halip, tinawag siya upang maging alagad at mangisda. Mangisda ng tao. Ito ang hiwaga ng biyaya. Ginagamit ng Diyos ang ating kahinaan upang maging instrumento ng kanyang pagmamahal. Sa huli, iniwan ni Pedro, Santiago at Juan ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang kanilang pagsunod ay hindi lamang pagtanggap ng biyaya, kundi pagbibigay ng lahat ng mayroon sila upang maging kabahagi ng misyon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagtanggap ng himala, kundi ang pagpapasya na sundan ang Diyos saan man siya magdadala. Mga kapatid, sa ating panahon, marahil marami rin tayong karanasan ng gabing walang huli. Maaring ito'y sa anyo ng pagkabigo sa pamilya, problema sa kabuhayan, sugat ng relasyon, o kahinaan ng loob. Ngunit naririnig pa rin natin ang tinig ng Panginoon. Sumulong ka sa malalim. Ang tanong ay kung handa ba tayong magtiwala at muling sumubok? Hindi ayon sa ating galing, kundi ayon sa kanyang salita. Magnilay tayo. Saang bahagi ng ating buhay, tayo tinatawag ni Jesus na sumulong sa malalim. At magtiwala sa kanyang salita kahit tila wala na tayong pag-asa o lakas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita na nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng aming kabiguan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kahit sa mga sandaling mahirap at tila walang bunga ang aming pagsisikap. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami maging masunurin na alagad at handang sumunod sa iyo saan man o saan mo man kami dalahin. Palain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.